Tuwing bumubuhos ang ulan, kasabay nito ang pangamba ng libu-libong Pilipino. Bilyon-bilyon na ang inilaan para sa flood control projects. Pero bakit hanggang ngayon, lubog pa rin tayo sa baha? Mga proyektong dapat nailigtas, ngayon kontrobersya ang iniwan. Ito ang katotohanan sa likod ng flood control projects sa Pilipinas. Ngunit sa ibang bansa, iba ang kwento. Binabahaman sila, ngunit sila ang maituturing na king of flood control. It's time, solid archers. Welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Sa bansang Japan, nadaanan din ng bagyo tulad ng Pilipinas. Hindi na nagiging problema ito dahil sa kanilang ginawang solusyon sa pagbaha. Sa Tokyo, ang kanilang panlaban sa baha, isang malaking water facility sa ilalim ng lupa. Dumaan man ang matitinding pag-ulan, handang-handa sila para rito. Ang napaka-ambisyosong proyektong ito na underground flood control system ng bansang Japan ay binubuo ng 5 higanting cisterns, 500-ton columns at mahigit 6.5 kilometers na haba ng tunnels na makikita sa kailaliman ng pinakamalaking metropolis sa buong mundo. Ang megastructure na ito ay parang napaka-imposibleng magawa, lalo na't isang napakataong lungsod ang Tokyo, ngunit naisakatuparan nila ito. At eto pa, halos hindi ito naaaninag ng mga residente na may ganito palang panangga sa baha sa ilalim ng kanilang nilalakaran. Sa UAE, sa pagtugon sa malubhang pagbaha noong April 2024 na nagpalubog sa malaking bahagi ng Dubai, inaprubahan ni Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ang isang malaking proyekto na nagkakahalaga ng $8 billion para sa pagpapabuti ng sistema ng pamamahala ng tubig baha. Ang malawak na proyektong ito na kilala bilang Tashrif ay naglalayong palakasin ang sistema ng imburnal ng Emirata. Natataas ang kapasidad nito ng 7 beses upang makayanan ang mahigit 20 million cubic meters ng tubig kada araw. Nakatumbas ng pag-ubos ng 5.5 Olympic size na swimming pool bawat minuto. Ang ambisyosong plano ay kinabibilangan ng paggamit ng pinakamalalaki at pinakabagong tunnel boring machines sa gitnang silangan upang maglatag ng komplikadong networks ng mga tubo, lagusan, istasyon ng bomba at labasan patungong dagat. Bukod rito, ang mga panlabas na infrastruktura tulad ng mga kanal, culvert at mga lawa ay sasama upang suportahan ang mabisang pamamahala ng tubig. Naranasan ng UAE ang pinakamatinding pag-ulan sa loob ng 75 years noong April 2024 na nagdulot ng malawakang pagbaha at pagkaparalisa ng pang-araw-araw na pamumuhay at infrastruktura kasama na ang paliparan ng Dubai. Ang Dubai na kilala sa makabago nitong skyline at marangyang pamumuhay ay nag-anunsyo ng isang ambisyosong $8 billion na plano upang magtayo ng komprehensibong sistema ng storm water runoff. Ito ang kanilang ambisyosong plano matapos ang hindi pangkaraniwang pag-ulan na nagdulot ng matinding pagbaha na nagpahinto sa lungsod na nasa disyerto. Ayon sa Dubai's ruler Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ang proyektong ito ay sasakop sa lahat ng lugar ng Dubai at makaka-absorb ng higit sa 20 million cubic meters ng tubig kada araw. At binigyang diin din niya ang lawak at kahalagahan ng proyekto para sa Dubai, ang bustling business hub ng United Arab Emirates. Ibinahagi ni Sheikh Mohammed na ang bagong sistema ng imburnal ay magpapataas ng kapasidad ng pag-agos ng tubig ulan sa Emirata ng 700% at pahuhusayin ang kahandaan ng Emirata na harapin ang mga future climate challenges. Tinawag niya itong pinakamalaking network ng ganitong uri sa rehiyon na binibigyang diin ang kahalagahan nito sa pagpapababa ng panganib ng mga pagbaha sa hinaharap sa isang mundong patuloy na apektado ng pagbabago ng klima. Balik tayo sa bansang Japan. Noong una, ang Japan man ay may matinding kasaysayan sa mga mapaminsalang pagbaha at bagyo.
Tulad na lamang noong 1910 na sumira sa 4.2% ng GDP ng bansa. At sa loob ng 20th century, halos lumulubog din ang lungsod ng Tokyo tuwing hinahagupit sila ng malalakas na bagyo. Simulang 1920s, nagsimulang gumawa ang Japan ng mga daluyan ng tubig, ngunit sa bawat paghagupit ng mga bagyo at pagragasa ng matinding pagbaha, napatunayan nilang hindi sapat ang sistema na kanilang ginawa. Matapos ang sunod-sunod na pagbaha noong 1980s na kumitil ng maraming buhay at sumira ng napakaraming kahabahayan, binigyan na ito ng espesyal na atensyon ng pamahalaan ng Japan. Kinomisyon nila ang tinatawag na GCANS Project noong 1992 at sinimulan ang tinatawag na World's Largest Drain noong 1993. Dahil sa megastructure na ito, ang Tokyo at ang mga nakapalibot na lugar ay mas ligtas na sa ngayon. Napababa rin ang pangamba sa mga kabahayan, businesses at mga serbisyong publiko. Ngunit ganun pa man, habang lumalaki ang populasyon ng Japan, may tumaragdag na problema sa kanilang flood control system, kaya kailangan nilang gumawa ng karagdagang pasilidad. Marami pang ibang flood control project sa mundo ang talaga namang naging epektibo. Halimbawa ang Active, Beautiful and Clean Waters Program ng Singapore at ang mga pagsisikap ng New York para sa katatagan laban sa baha matapos ang Hurricane Sandy ay nagbibigay ng mga modelo ng mabisang pamamahala ng tubig sa lungsod. Sa kabilang banda, ang karanasan ng Tokyo sa napakamahal nitong anti-flood tunneling system ay nagsisilbing modelo din sa pangmatagalang solusyon sa matinding pagbaha. Sana'y ang mga ganitong proyekto ay maisakatuparan din dito sa Pilipinas upang maisalba ang ating mga kababayan, kabuhayan at mga ari-arian tuwing may bagyo at pagbaha. Isa itong hamon sa mga nakaupo na hindi lang basta makapagbigay ng ulat sa bayan dahil mahirap kapag ang kalikasan na mag-fact check ng mga sinasabi mong accomplishments. Anong masasabi mo sa video na ito, Solid Archers? I-comment mo lamang sa baba ang iyong sagot.